Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabinang sa'king kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay. Ngayon pa din pong ikalimang linggo sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Magandang mapagnilayan mga kapatid kung paanong pinaparamdam lagi sa atin ng Diyos ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Naniniwala po ako mga kapatid na ang bawat isa sa atin tunay na nararamdaman ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Tama po ba? At marahil isang bagay kaya kayo po tumutungo sa simbahan sa inyong pananalangin upang magpasalamat sa patuloy na pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Tama po ba? Pero aminin natin o hindi mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na tila hinahanap natin kung paanong kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Ito po yung mga pagkakataon na humaharap po tayo sa pagsubok ng buhay. Humaharap tayo sa pighati. Humaharap tayo sa problema. Kaya nga minsan ang natatanong natin, nasaan ang Diyos? Pero alam natin mga kapatid, na sa kabila ng mga pagsubok at hirap ng buhay, ang Panginoon nananatili nakapiling natin. Nananatiling kasama natin. Nananatiling tunay na sumasa atin. Kung kayo po ay dumadalo ng misa nitong mga nakaraang araw, tila napakinggan po natin sa ating unang pagbasa ang mga pagsubok na hinarap ng mga unang Kristiyano. Ang mga pagsubok na hinarap ni San Pablo, ni Bernabe. Mahirap po yung kanilang pinagdaanan. Pero sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, nanatili sila sa kanilang pangako kay Jesus. Nanatili sila sa kanilang pangako na patuloy nilang ipapahayag ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi lang sila ang nanatili. Sino ba po ang nanatili sa kanila? Si Jesus. Dahil sa buhay natin mga kapatid, wag lang nating sabihin tayo ang nananatili sa Panginoon. Bagkus, sa lahat ng oras at pagkakataon, ang Panginoon
ang nananatili sa atin. Tayo pa nga minsan ang bumibitaw kapag nagdadalawang isip tayo. Tayo pa nga minsan ang umaayaw, tumatalikod sa Panginoon sa pahirap ng buhay na hinaharap natin sa pang-araw-araw. Pero hindi natin napagtatanto kailanman ang Panginoon nanatili, hindi bumitaw, at patuloy tayong sinasamahan sa ating buhay. Kaya nga, yung ating ebanghelyo para sa araw na ito po ang binibigyang pansin at diin ng Panginoon. Nananatili ang Panginoon sa atin, nananatili din tayo dapat sa Panginoon. At anong sabi sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo? Paano nananatili ang Panginoon sa ating buhay? Kung marunong tayong sumunod. Alam niyo po minsan mga kapatid, yan po ang hirap sa atin bilang mga tao. Ang gusto natin, tayo ang nasusunod. Di ba po? Bakit mo ginawa yan? Mali yan. Dapat nung gusto ko ang masunod. Pero mga kapatid, yung mga taong hindi marunong magpaubaya sa Panginoon, yan minsan ang mga taong malungkot. Pero ang taong tunay na nagpapaubaya sa Panginoon, nananatili sa Kanya si Jesus, nananatili sa Kanyang puso ang Panginoon, kaya ang buhay niya pinagpala at puno ng kaligayahan. Kaya siguro sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon, nananatili ako sa iyo, manatili ka sa akin, sumunod ka sa akin, at pagkakalooban kita ng kaligayahan, pagkakalooban kita ng gantimpala, pagkakalooban kita ng biyaya. Mga kapatid, baka minsan hindi tayo o hindi natin nakikita ang biyaya ng Panginoon dahil ayaw nating manatili sa Kanya. Ayaw nating sumunod sa Kanya. Pero sa araw na ito, mga kapatid, buksan lang natin ang ating mga puso, buksan ang ating kalooban, buksan ang ating mga mata, buksan ang ating mga buhay, mapagtatanto natin na kailanman ang Diyos nanatili sa iyo. At kung nananatili sa atin ang Diyos, sumunod tayo. Manatili din tayo para sa Diyos at tunay tayong makatatanggap ng pagpapala, biyaya at pagmamahal sa Diyos. Huwag mong isarado ang iyong buhay dahil ang Panginoon palaging nananatili sa atin. Huwag mong sarado ang iyong puso dahil ang Panginoon ay laging sumasa atin. Kung meron man pong isang bagay na gusto kong maalala ninyo sa pagdalupunan ninyo ng misa ngayong araw na ito, sana po maalala ninyo na kailanman ng Panginoon hindi tayo pinabayaan. Nananatili siya, ginagabayan tayo, sinasamahan tayo, at tunay tayong pinagkakalooban ng pagpapala at biyaya. Amen.